Ulit, tsak ikay mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, kapiling mo pa rin na DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping labis-labis na luho mo na hindi na maganda ang epekto sa'yo. Ikaw ba, yes friend kong baby, ano yung mga bagay na masasabi mong kinahuhumalingan mo or hindi naman kaya yung mga bagay na pinagkakagastusan mo or hindi naman kaya yung mga bagay na kinokolekta mo? 'Di ba? Kahit anong bagay pa 'yan, 'di ba? It's either pinagkakagastusan or kinukuha mo lang kung saan-saan. 'Di ba? Gusto kong malaman. Wow, kala mo naman talaga makakasagot siya agad-agad. Usually no, yung mga ganito ang tingin ng mga ibang tao. Wala namang kwenta yung bagay na kinokolekta nila. Para saan ba yan? Ano bang mapapala nila dyan? Mapagkakakitaan ba yan? Makakain ba yan? Ang dami na nilang sinabi. Mas marami pa sa koleksyon mo. 'Di ba? Pero hindi rin naman natin sila masisisi, no? Kasi una sa lahat, bakit niya nakikialam? Ano naman sa'yo kung nangongolekta siya ng kung ano-ano? Kasi una sa lahat, pera naman nila yun. Una sa lahat, doon sila sumasaya. 'Di ba? Kaya ikaw rin naman kung tutuusin. Sabihin na natin na wala kang bagay na kinahihiligan or pinagkakagastusan, pero maaaring sa ibang aspeto, 'di ba? Hindi man ito bagay pero sabihin na natin jowa mo. 'Di ba? Jowa mo na pinagbibigyan mo sa mga luho niya na ikaw ang gumagastos imbes siya. Tapos wala siyang trabaho, 'di ba? Tapos ikaw yung namomroblema, ano ba naman 'to? Saan ko na naman kukunin yung bagong luho ng jowa ko? 'Di ba? Maaring sa ganyang bagay, hindi man direktang para sa iyo pero para sa ibang tao. Or hindi naman kaya sabihin na natin sa iyo pero hindi bagay, sige sabihin na nating pagkain. 'Di ba? Pagkain na kahit mahal, paborito mong kinakain. 'Di ba? Lagi ka nagsasanggipsal or sabihin na natin hindi pagkain, sabihin na natin inumin. 'Di ba? Inumin or pagkain na lagi mong pinagkakagastusan kahit na alam mong mahal. For example, mahilig ka mag-buffet or hindi naman kaya mahilig ka dun sa mamahaling kape tapos lagi siyang routine ng araw mo. O di ba kanya-kanya na lang talaga yan, yes friend. So yun yung dapat nating maintindihan, di ba? Na wag mong husgahan yung mga tao na ano ba yung kinokolekta niya? Ano ba napapala niya dyan? Kasi kung ano man yung mga bagay na gusto mo at hinahangad mo at nakukuha mo gamit yung sarili mong pera at kung ano man yung satisfaction na nararamdaman mo, ganun din sila. Same with you. Maaaring sa ibang aspeto, maaaring sa kanila bagay, whatsoever, hayop, lugar, pangyayari, hindi ko alam. Pero iba-iba tayo, kanya-kanya tayo. Pero, eto na, dito na papasok yung, aminin nyo, di ba? Meron tayong mga kakilala din talaga na sobra-sobra din naman talaga yung pagiging maluho, yung pagiging materialistic. Yung kanyang pagiging materialistic ay talagang walastik, fantastic. Yung talagang nuknukan na, OA na, sobra na, yung umiikot na yung mundo niya sa mga bagay na akala niya, yun ang higit na pinakamahalaga sa buhay. Nakakalimutan niya ng tustusan yung mga priorities niya, yung mga dapat talagang inuuna. 'Di ba? Doon papasok yung problema. Dito tayo pwedeng makialam. Wow! Pakialamero pala ito, intermitido ka pala eh. Diba? Dito papasok yung problema. Yung kapag nilamon ka na ng sistema ng pagiging maluho mo, ng pagiging materialistic mo. Kumbaga, hindi na nagbabalance yung needs and wants mo.
Magkaiba yun, yes, pre, na just in case nalilito ka at hindi mo pa rin alam yung difference ng dalawang yun, needs and wants. Kagustuhan, pangangailangan, magkaiba yun. Yung needs or pangangailangan, dito papasok yung mga pang-araw-araw mo na nagbibigay buhay sa'yo or nagpapasurvive sa'yo like kuryente, tubig, internet, pagkain. Versus pangangailangan, versus kagustuhan mo lang na, diba, arte-arte lang, gusto lang ng mga bagong damit, mga bagong sapatos, diba? Again, yes, friend, lilinawin ko lang, walang problema kung bibilhan mo yung mga sarili mo ng mga bagay na gusto mo or masasabi nating luho mo, walang problema dyan. Diba? Pero ang sinasabi ko lang, know your limits. Kasi marami akong kakilala na naging katagaan ang salitang hindi na bale. Diba? Laging bukang bibig yung hindi na bale. Hindi na baling, hindi mabayaran yung bills, hindi na baling magutom, hindi na baling makapangutang, basta makuha lang yung bagay na gusto niya. Yun yung problema. Yung nagsisettle tayo sa salitang hindi na bale. Hindi na baling maging madilim ang aking tahanan basta maliwanag at tukador ng aking pinaglalagyan ng mga koleksyon. Diba? Hindi na baling kumalam ang aking tiyan. Basta kumpleto yung koleksyon ko na ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Hindi na baling makapangutang, hindi na baling hindi ko siya mabayaran. Basta regularly na bibili ko yung gusto kong luho. Yun yung masama. Yung basta masatisfy ka na lang. Yung hindi na baling marami kang maisakripisyo, basta masatisfy ka lang. Kung isipin, hindi na nga nagtutugma di ba? Kung ibabalance mo, lamang na yung wants mo versus your needs. Lamang na yung gusto ng mata versus kaya ng bulsa. Kumbaga, gustong gusto mo sa paningin pero hindi mo na kayang bilhin pero pinipilit mo pa rin. Gustong may ma-flex sa iba pero wala ng pera. Ay, grabe ka na, B-boy, ha? Sakit mo na magsalita, Diba? Gustong may dagdag sa koleksyon. Kahit na kumakalam na yung sikmura niya, gustong may ma-flex lang lagi sa social media. Ano ba? Tapos nangungutang ka pa, pati akong pinoproblema ko pa kung saan kukunin yung perang ipapautang sa'yo. Alam nyo, hindi naman po sa... Again, lilinawin ko hindi naman po sa pagiging KJ or hindi ko naman pinuputok yung lobo mo, hindi ko naman pinapaulan yung parada mo. Tinagalog kasi hindi alam yung English. I'm not popping your balloon, I'm not raining your parade, but here's the thing, diba? Baka sabihin nyo kasi nakikialam ako masyado, pakialamera to si Biboy Intrimitino. Again, I reiterate. Yes, reiterate. Diba? Again, wala pong problema sa pagiging materialistic mo. Wala akong issue dyan sa pagiging maluho mo. Go mo yan. Buhay mo yan. Pera mo yan. Wala akong pakialam at wala akong magagawa dyan. Pero gusto ko lang ay maging reminder para sa'yo na lahat ng sumusobra, lahat ng klase ng naaabuso ay maaaring makasama sa'yo. Gusto kong magkaroon ka pa rin ng consciousness, ng awareness sa bagay na kinahihiligan mo or sa bagay na ginagawa mo. At hindi rin yun masama, di ba? Yung alam mo yung limitations mo, walang masama doon. Yun yung point ko dito. Yun yung bottom line ng ating usapan. Ang maging reminder para sa'yo na ay shucks, baka sumusobra na ako. Baka punong-puno na yung push cart ng online shopping app ko. Baka nga tama si Biboy Bibo, ubos na yung pera sa ATM ko. Diba? Yun lang yung goal. Walang problema sa hobby mo. Pero know your limits. Kasi gusto kong hindi ka magsisi sa huli. That's all. Kasi kapag yung mga bagay na yan, kolekta ka ng kolekta kahit ano pa yan, mga bagay or whatsoever, pag kinuha mo yan sa pinakamahal na halaga, hindi mo na yan maibebenta sa kaparehong presyo.
Or hindi naman kaya sa mas mataas na presyo. Depende yan. Halimbawa, bumili ka ng tumbler na ganito. O, di ba? Pag binili mo to ng 800 pesos, mabibenta mo pa ba to ng 800 pesos pa rin kahit gamit na gamit mo na? O hindi naman kaya maibebenta mo ba siya ng 1,000? Hindi. Maliban na lang kung ginamit yan ni Biboy Bibo. Diba? Pag binenta mo yung kay Boss Toyo, tapos nalaman niyang ginamit niya ni Biboy Bibo, hindi lang yan 1,000. 5,000 yan. Nalawayan niya ni Biboy Bibo eh. Kapal ng mukha, nakakainis. Diba? Yun lang yung point ko. Unless it is something na makakatulong pa rin sa'yo in the future. Like investment. Diba? Yung mga bagay na masasabi nating assets instead of liabilities. Kunyari, bibili ka ng maraming kotse. Pagkakitaan mo, iparenta mo, di ba? Collection mo siya and at the same time, may napapala ka, may nakukuha ka in return. O hindi naman kaya bumili ka ng maraming alahas, yung totoo, yung original, yung ginto, yung may diamante. Tapos kapag emergency, alam mong mabebenta mo pa rin siya sa mataas na halaga. Yun yung mga bagay na masarap paglaanan ng pera. O, di ba? Nakikialam na naman ako sa pera mo. Diba? Yun lang naman yung gusto kong maging point sa usapan natin na ito, diba? Tsaka baka kasi gumagawa ka na ng masama, diba? Para lang may bago kang ilalagay sa tukador mo ng mga koleksyon mo. Ayun yung masama din talaga. Yun ang aapa ka na ng kapwa para lang makuha mo yung mga bagay na gusto mong makuha. O, diba? Tignan mo ako, murang-mura lang yung luho ko at kusang binibigay ng mundo. Walang ka-effort si Biboy Bibo. Alam mo kung ano? Sandamukal na problema at sakit ng ulo. Yan yung luhong kailanman ay hindi ko ipinalangin pero binibigay ng mundo. Sakit ng katawan, sakit ng ulo, lahat-lahat na. Diba? Kung pwede ko lang i-garage sale to, i-garage sale ko talaga to. At eto pa ha, yes friend ha, reminder din, ang pinaka dapat iwasang uri mo ng koleksyon ay ang pagkakaroon mo ng maraming relasyon. And I thank you, good night! Alam mo na yan! Ay nako, well anyways mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na nagsasabing mabilis man bumayo ang bunganga ko, mas mabilis tumakbo ang kabayo. Ano daw, nalito na ako. Well anyways mga yes friend, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, baby! Mwah, mwah.